Mapagpalang gabi po, umaga, araw sa inyong lahat. Pakinggan po natin ang tinig ni Mike Abe Opinion. Ito pong Mike Abe ay dati pong broadcaster ni Apollo Carion Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ doon po sa Tamayong Davao, na kaibigan naman ni Kibuloy sino? Dating Pangulong Duterte. Sanggandikit sila sapagkat nung malapit ng maharesto itong si Ginoong Kibuloy, ibinigay na niya po ang pangangasiwa o administrasyon ng KOJC kay Ginoong Duterte na dating Pangulo ng Pilipinas. Sanggandikit, ika nga. Kasi sa kanya pinagkatiwala po. Kasi nga, alam na ni Apollo Kibuloy na malalambat siya ng Philippine National Police sa pangangasiwa naman ni General Nicolas Torre. Aba, siya pinadala ng presidente hanggang sa hindi na siya matatakbuhan. Kaya ang sabi nila noon, ang sabi ng kanyang mga didisit, ano daw, sumuko. Hindi siya sumuko, sabi ng DILG na si Abalos, wala na siyang tatakbuhan. Kaya, ayon, nung lumabas, wala na siyang matakbuhan. Bakit? Kumikilos na pong makapangyarihan ng Diyos sa kanya. Kasi impostor siya. Sukat ba naman sabihin niya, lahat ng kaluluwa hayakin. Hindi kayo makakapunta sa kingdom, kundi kayo dadahan sa akin. Kita niyo po. Malupit. Ngayon, siya po ay nag-iimas ng bakal na rehas. Ang sukat ng bakal na rehas doon sa Pasig, 5/8. Yan lang po ang sukat. At ang kasama niya, 37 inmate, PDL kung tawagin. Dati, nasa kingdom, meron pang chiching gabi-gabi. Ngayon, ayon, humihimas na ng bakal sa kulungan. Yan po si Apollo Carion Kibuloy na sanggandikit ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, pakinggan na natin si Mike. Yung kanya pong channel dito sa YouTube. Welcome, Mike Abe. Parang lumalabas po ngayon mga kaibigan, nagkakalituhan, nililito talaga, ano ba talaga? Ito po yung issue na pinag-usapan natin nung last week pa, tungkol dun sa panawagan ng Iglesia ni Cristo, INC, isang kilalang religious organization dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Malaking grupo sila na sila'y magrarally para suportahan ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na huwag nang magkaroon ng impeachment dahil sayang lang ang oras at panahon. Pero kaya nakakalituhan kasi ngayon hindi natin alam kung kailan talaga tutuloy. Tapos pinapalabas ng kampo ng mga Duterte supporters na yung rallying yun ay pabor sa kanila at suporta raw kay Sara Duterte. Parang ang labo naman. Ito, ipaparinig ko ulit sa inyo itong news anchor ng Net25. By the way, ito pong Net25 ay pag-aari ng INC. At yung kailang news anchor ang nanawagan ito. At nang maliwanagan nyo, kasi yung iba, kahit yata yung iba mga member, hindi nila alam. Pero galing mo sa inyong network ito At official na paliwanag. So yung pakinggan itong kanya sinasabi tungkol dito.
O, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga bilin daw. kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Ano, ha? Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po, ha. Ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Ayan, no? Para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin, na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Ayan, no to impeachment. Napakalinaw. Galing po salamat sa Net25, isa sa mga news organization na lehitimo dito sa ating bansa. Ginamit ko na po yung video niya, pero kaya po pinaunulit ngayon para doon sa huling mga nanonood na nagtatanong din sa akin na hindi official yan, baka daw fake news yan. Aba, hindi ko kasalanan yan. Kilala naman niyo ito dahil news anchor po ito ninyo. Kung ikaw ay Iglesia ni Cristo, hindi pwedeng hindi mo kilala yan. Kasi yan ay news anchor ng inyong network. At kilala ko ito ng personal, reporter ito dati. Kasama ko yan, sa media. Siya na ho ang nagsabi niyan. Kasama yung isang parte niya, Nelson daw ang pangalan. So, ayun. O dahil dyan, kaya ko ito pinarinig at tinatopic natin ngayon kasi nga nakakalituhan. Ngayon may balita na mga 200,000 daw po maaaring ma-organize na nilang rally. Kung tutuloy o hindi, nasa kanila yon. At yung kanilang paninindigan at sinabing yon, karapatan nila yon. Mabuhay ang Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Tama yun. Paninindigan nila, paniniwala nila yun . Kaya lang atin ang sinasabi rito, sana huwag gamitin ng mga Duterte na pinapalabas nila na kaya magrarally ang INC ay pabor kay Sara. Hindi ganon. Ang gusto nga nila kapayapaan at wala namang ayaw nun, di ba? Pangalawa, medyo naiba na ngayon kasi si Sara Duterte ay nagsalita na siya ay willing humarap at gusto nga daw niya yung impeachment. At least, yan yung pagkakataon na kanyang haharapin yung mga kaso. Handa daw siyang harapin ito. Welcome daw sa kanya ang impeachment. So ngayon, yung sagot ni Sara Duterte na nakaharap sa impeachment matapos mag-file ang civil society at marginalized sector sa Kongreso, ay taliwas ngayon ito sa gusto ng Pangulo at saka ng INC. Kasi yung opinion ng Pangulo na huwag nang mag-impeach, huwag nang gawin ito na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo, ngayon, kinukontra ni Sara Duterte. Ang sabi ni Sara Duterte, welcome na sa akin ang impeachment. So, magkakasaluhat na. Ngayon, kayong mga DDS supporters, kayong mga supporters niya, lalo na yung mga vlogger na lagi mapanlilin lang, lagi sinasabing para kay Sara itong rallying ito, ay magkasalungat na po sila. Sabi ng INC, at ang Pangulong Marcos, ayaw nila ng impeachment. Sinusuportahan ng INC yung impeachment, yung ayaw, yung opinion ng Pangulo. Si Sara naman pumapabor na. Paano sa tayo maniniwala ngayon? Pero lahat yan may karapatan. Pero para sa akin, karapatan ng INC yung pagsuporta kay Pangulong Marcos sa kanyang opinion, karapatan din ng Pangulo yan. At ngayon, dahil ang Vice President na may sang-ayon at welcome naman itong impeachment, so nasa sa atin na yan. Nasa Senado at Kongreso kung anong gagawin nila. Dapat nilang gawin ang kailang mandato. Ano ang mandato ng Kongreso at Senado? Ng mga senador at congressman? Pag may impeachment na ipinail, kanilang talakayin. Meron silang authority na yan ay i-discuss
i-dismiss o ituloy o i-trial. Yan ang kailang mandato. Hindi pwedeng ibaliwala yan. Kailangan kanilang aksyonan. I-dismiss nila kung sa tingin nila walang ebidensya. Wala tayong magagawa. Ituloy nila dahil sa tingin nila may ebidensya, malakas ang ebidensya. Sige, i-trial nila. Wala tayong magagawa. Kailangan lang lumabas ang katotohanan. So yan po yung magkakasalungat na opinyon. At ang paniniwala natin, hindi lang opinyon. Yan talaga sinasabi ng saligang batas na ang impeachment, hindi yan dapat binabaliwala. Although yung ating Pangulo ay opinyon lang yung kanya, yung Iglesia ni Cristo naman ay suporta lang sa opinyon ng Pangulo, alam problema doon. Opinyon nga yun. At paniniwala ng Iglesia ni Cristo, wala tayong nakikitang balakid yun sa ating demokrasya at saka rule of law. Ang rule of law, ayun, may nag-file na, may complainant na, dapat tingnan ng Kongreso. Kung gusto nilang talakayin yan o gusto nilang dalhin sa Senado yan, nasa kanila. Kung hindi naman, dahil walang ebidensya, nasa kanila rin. Yun po yun. So, itong pagsasalita ng INC, ng Pangulo at ni Sara Duterte na magkakaiba, ay tayong mamamayang Pilipino ay nagkakaiba rin ang paniniwala ng iba. Pero ako, inulit ko yung video niyan dahil kasi meron ako nabasa, ako pa yung sinisisi. Fake news daw yung aking binalita na ang INC magrarally dahil wala daw bilin sa kanila. Ba, edi sisihin niyo yung anchor nyo. Sisihin niyo yung nagsabi. Kaya nga pinarinig ko ulit kahit na-dingan niyo 1 linggo kasi... Okay. Pagkikita ko po yung mukha ni Mike Abe. Pagkikita ko lang para makita ninyo ang itsura niya. Itong dating anchor ni Apollo Carion Kibuloy ng Davao. Ito po. Ayan. Sa kanya nang galing yun. Ako yung naniniwala, totoo yun. Hindi yung gagawin itong news anchor ninyo ng Net25 kung hindi yan walang utos. Sabi niya, nautusan nga sila na basahin. Kaya nga binalita nila. Ako naman naniniwala, itutuloy nila yun dahil karapatan nila yun. Again, mabuhay ang Iglesia ni Cristo. So, nakita niyo po yung mukha ni Mike Abe, Dati, sa radio network ni Kibuloy, yan po ang kanyang anchor. Ngayon, yung radyo ni Kibuloy sa Davao at saka yung Facebook, wala na, pinasara na lahat po yan. Naban siya ng Facebook, YouTube, at saka yung gobyerno, kinasuhan siya. Kaya, wala na, hindi na sila nakapag-broadcast, Ayun. Tuloy na natin si Mike Abe sa kanyang opinion. Kaya, ang title nito, Mike Abe Opinions. INC versus Sara Duterte na ba? Yan, tanong yun. Okay. Napakalaking religious organization po yan sa buong mundo. Nire-respeto natin yan. Noong araw pa until now. Kung ano kailang gagawin sa isang malayang demokrasyang bansa, sa isang demokratikong bansa, ay mag-rally, nasa kanila yun. Pero huwag silang gamitin ng iba. Kaya kayo sana, alam po ng INC na maingat sila. Ingat po kayo, may nanggagamit sa inyo. Ginagamit kayo ng mga Duterte supporters na pinapalabas kayo ay pabor kay Sara. Ay hindi naman gano'n ang statement nyo. So, ingat na lang kung ano man ang gagawin nyo sa darating na mga araw. Okay? Malinaw na ba? Nagkakaintindihan tayo? Medyo masalimot ang usapin yan, pero mahalaga ay naipapaliwanag ko, naipaparinig ko sa inyo. Kayo na po. Sana ay maging bukas na inyong kaisipan. I-respeto natin yung paninindigan ng INC at ng Pangulo. Pero yan po ay mga opinion lang na ang masusunod pa rin at dapat nating sundin ay yung pagpapatupad ng batas. Amen! Rule of law. Mga congressman, mga senador, galaw-galaw naman kayo dyan. So, makakapaginig po tayo ng awitin kay Kristo lang by Pastor Sammy Bagkat. Ano ba? Yan English. In Christ alone. Pakinggan natin. Nanonood po ako ng YouTube Kaya nakaharap ako sa YouTube. Ayan. Pakinggan muna natin kay Kristo lang by Pastor Sammy Bagkat. From Davao. Taga Davao po ito. Pero mabait yan. Pastor siya. Mga balakid
sa iyo'y nakapaligid, di mo alamang patutunguhan ang buhay dito sa sanlibutan. Lagi mo asam-asam ang magandang kinabukasan. Nauwi sa walang kabuluhan dahil sa taglay mo kasalanan. Pilit mong pinagsigawan, sino bang kaligtasan? Kay Kristo lang Amen! ang kaligtasan. Amen! Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang Amen! Amen! ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang mundong ating ginagalawan, puno ng sama mga karahasan. Naglalayo sa Diyos na may lalang upang hindi siya mapaglingkuran. Ganyan lang ang ating buhay, minsa'y magulo at mayroong lumbay. Pahayag niya'y huwag kang palilinlang, sa mga pighati may hangganan. Lagi mo pakatandaan, biyaya ng Diyos na walang hanggan. Kay Kristo lang ang kaligtasan. Amen! Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Amen! Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Amen! Kay Kristo lang. Amen! 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 Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasama kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Deuteronomy 31:6. Magandang Balita Biblia, Tagalog Version. In Christ alone! Kay Kristo lang ang kaligtasan. Amen! 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 Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang ang sarili. Kay Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang, Amen! 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 kay Kristo lang. Sino po bang ayaw ng kapayapaan? Ano po? Sabi ng ISC, reporter niya kanina, sila Kanlas. Ang ISC daw, o Iglesia ni Cristo, na itinatag ni Yumao Felix Manalo na Antikristo, sila raw ay sa kapayapaan. Sino ba na ayaw ng kapayapaan? Ang problema, may problema ng ating bansa. Yung dating Pangulo na si Rodrigo Duterte, palamura, minumura yung kanyang mga kalaban sa politika.
Ngayon, ito kanyang anak na si Sara, na vice presidente naman. Di po ba? Minura niya lahat ng tao. Sa galit niya kay Marcos, kay Martin Romualdez, at saka doon sa First Lady. Anong sabi niya? Utanginan niyong lahat. O, kita nyo? Like father, like daughter. O, may kapayapaan ba yan? Mabuti bang magmura ka sa iyong kapwa? Hindi po mabuti, masama yan. Ibig sabihin, hindi nila gusto ang kapayapaan. Si Bibi Sara, dapat pailalim siya sa presidente. Hindi. Ang gusto nila, tanggalin nila yung presidente para siya ang umupo, para yung kanilang ginagawa noon ay magpatuloy kung sila na ang uupo sa Malacanang. Yan ang gusto nila. Isipin nyo po, kauupo lang nila, pinipeople's power na nila si Marcos. Pero hindi po nangyari yung kanilang gusto. Ilang beses sila nag-rally. Rally din, mausog, nausog. Punta sila ng EDSA. Walang nangyari. Talagang gusto nilang agawin ang kapangyarihan sa Malacanang, sa pumumuno ni Bongbong Marcos. Sukdo lang at sabi ni Duterte, meron tayong presidenteng bangag. Tapos kinabukasan sabi niya, wala naman ako sinabing gano'n. Kaibigan ko nga yan. Nagsinungaling pa. Ngayon, si Sara naman, ayan, paiba-ibang kanyang statement. Ano yan? Nagsisinungaling. Like father, like daughter. Ganyan sila. Opo, ganyan sila. Basta Duterte, sabi nga ni Chris Aquino nung araw sa kanyang programa sa telebisyon, sa Channel 2, may tama ka! Di ba may programa siya noon? Ayan, pag tama yung, may tama ka. Pero ibang dating ngayon, may tama ka. Okay, makikinig tayo muli ng isang awitin, In Christ Alone by Don Mohen. Ayan, pakinggan natin sa YouTube. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comfort, my all in all, here in the love of Christ I stand. Scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I lay.
determines my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Amen, amen. Till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. So, tuloy tayo. Ano ba ang ngaral ni Apollo Kibuloy na kaibigan ni dating Pangulong Duterte? Ako na ang Kristo sa katawang Pilipino. Tinanggihan ng Israel si Jesus at yung kanyang espiritu ay nasa akin na. Dineclare niya yan April 5, 2015 sa kanilang programa sa telebisyon noon. Kaya siya na ang Kristo, kaya yung sinasabi niyang aking kayong lahat, di kayo papasok sa kingdom kundi kayo dadaan sa akin. Ano naman ang aral ng Iglesia ni Kristo na tinayo ni Mount Felix Manalo? Ang Diyos ay Diyos sa kanila. Naniniwala sila na si Jesus anak ng Diyos. Pero naniniwala sila si Jesus ay taong gaya nila, gaya ko, gaya natin lahat. May laman at dugo. Di lalabas kung tao si Kristo, lalabas yung kanyang tatay sa langit ay tao rin. Di po ba ganon? Ako, ikaw, kaibigan, kayong nanonood, di ba tao tayo? Ang magulang natin, tatay natin, nanay natin, ay parehong tao nang sila ay mag-meet sa kanilang honeymoon. Hindi ba tayo naging bunga? Tao sila, tayo, pare-pareho tayong tao. Si Jesus, wala siyang bahagi sa laman at dugo. Kahit nung pinagbubuntis siya ni Maria, ang sabi sa 1:18, nagdadalang tao siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Babasahin natin para makita po natin. Ito, ang Biblia. Mateo 1:18. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama, nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maliwanag po. Tao ba yung Espiritu Santo? Hindi po, hindi natin nakikita yan eh. Kaya hindi tao yan. Bakit nila pinipilit? Dahil nabasa lang nila nagdadalang tao? Antimano kinongklud na nila siya ay tao. Hindi siya tao. Anak siya ng Diyos. Kung ang Diyos ay Diyos, natural ang anak niya ay Diyos na gaya niya. Kasi father and son, silang dalawa. Si Sarah at saka yung tatay niya sa Davao na palamura. Pareho silang tao. Kaya yung naging anak ni Duterte, si Sarah, ayun, palamura din. Like father, like daughter. Kaya wag po kayo magpalin lang sa mga high-end. Magrarally daw sila. Para saan? Gusto daw nila kapayapaan. Sino ba kayo ng kapayapaan? Ginugulo lang nila kung hindi lang nanggugulo yung tatay niya, hindi nanggugulo ito si Sarah, di sana tahimik ang bansa Pilipinas. Gusto nila agawin yung Malacanang para yung ginawa ng kanyang tatay hindi na mabungkal. Ngayon, nabubungkal na po isa-isa. Salamat sa Diyos. Ang Diyos po ang gumagawa dyan. Ginagamit niya po yung Senado, ginagamit niya po yung Kongreso para ibulgar ang kanilang kawalangyahan. Kita nyo? Ayan, unti-unti na. Salamat sa Diyos.
Sana ang Senado, Kongreso, meron kayong senador, kongresista, meron kayong mandato. Ano yon? Huwag kayong maging uto-uto. Kung ano ang batas, sundin nyo. Sabi nga ni Mike Abe, may mandato kayo to prove. Sa dami ng investigasyon, ano bang ipoprove mo? Lahat nakita na ang mga ebidensya na talagang karapat-dapat na mawalis sa pagiging Vice President si Sara. Kaya nang iningi ng taong bayan noon, mag-resign ka na bilang DepEd Secretary. Anong nangyari? Nag-resign. Kayo, lumitaw po yung milyon na pera na korupsyon. Papayag kayo mga Iglesia ni Cristo? Papanigan nyo, corrupted na kandidato, kagaya ni Sara. Sinuportan ninyo yan nung araw eh. Sinuportan nyo rin si PBBM nung araw. Sabay. Ngayon, tatanungin ko sa inyo. Ang daming ebidensya sa Quad at saka sa Senado. Gusto nyo ba yung mga ganyan, korupsyon? Ewan ko kung anong klaseng iglesia kayo. Palibasa sa akin, in my opinion, antikristo kayo. Bakit? Kinakalaban nyo si Kristo, ginagamit nyo yung pangalan niya sa inyong simbahan, Iglesia ni Kristo. Pero ang tingin nyo kay Kristo, taho na gaya ninyo. Pero anong sabi ni Jesus? Ama! Nang nakatingala niya, 17:1 ng hawit, ng 1. Anong tawag niya sa Diyos? Ama. Nang magturo siyang manalangin sa mga apostol niya, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka. Mateo 6:9. Kita nyo po, magkama sila. Kaya kung ang Diyos ay Diyos, naturalmente si Jesus po ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Amen? Kaibigan, hanggang dito na lamang po. Sana meron kayong natutunan. Meron kayong napulot. Like. Share na share. Kayong mga nasharean, mag-share po kayo sa iba. I-share nyo po sa kanila. Sa mga, nababanggit ko naman, iglesia, mag-share kayo sa kanila. Maganda ka ito eh. Bakit? Nagbabasa ako ng Biblia at nanonood ko akong Mike Abe Opinions. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nakapakinig po tayo ng awitin. English Tagalog, in Christ alone. Ano po? God bless us all. Bye-bye!